New day, new vlog, new life changed by God. Welcome to another episode of The Faith Stories. Ikaw rin ba ay may matagal ng panalangin sa puso mo, ngunit taliwas ang nangyayari sa buhay mo sa ipinapanalangin mo? Ngayon, matutunghayan natin kung paano tinugunan ng Panginoon ang matagal ng panalangin ng ating guest for today. She is a former college instructor, now a permanent DepEd teacher, and even a mom of 2 boys living in their answered prayer. So now let's welcome Sister Melissa Coballes Gatan. Welcome, sis, sa Faith Stories. Thank you, sister. Yan. So, kamusta naman ang buhay-buhay? Maayos naman by God's grace. Praise God. Napaka-elegante mo naman for today's vlog. Thank you, sister. Alright. So, Sister Mel, pwede bang malaman namin kung how many years kang nagturo sa university bago ka na-transfer sa public school? 6 fruitful years, Sister Jeb. So, after nun, anong ginawa mo? Paano ka naging connected sa public school? Nung nag-open ang senior high, so I applied and by the grace of God, nakapasok naman tayo. Wow, grabe talaga si Lord mag-work, Yes, 'di ba? sister. Sa dami nang nag-a-apply, isa ka sa nakapasok dun sa senior high school. Bago ka nakarating dun sa posisyon na meron ka ngayon as public school teacher, pwede mo bang i-share sa amin kung ano yung nagbigay sa'yo ng courage para tahakin yung landas mo ngayon na meron ka? Bata pa lang kami, Sister Jeb, ay sumasama na kami sa church. Kami ng ate ko. Pero sadyang hindi madali ang buhay. Salat kami sa maraming bagay. Sa madaling salita, mahirap lang kami. Kinailangan ni Mama at Papa na magtrabaho sa Manila. At ang kahirapan talagang nag-udyok sa akin para magpursige ng pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Grabe, no, yung sitwasyon ninyo. Kasi umaalala ko, kung hindi nagkakamali yung memory ko, pumunta ako noon sa bahay ninyo, tumatawid pa tayo noon sa likod ng West Central. Pero yung bahay ninyo, pagpasok mo, nandyan na yung higaan, nandyan na yung kusina. Parang mas 3 times pa yung liit sa liit sa CR ng mall. Tama ba? Yun ba yung isa sa mga pinakamalit yung bahay o yun talaga yung pinakamalit yung naging bahay during that time? Yun talaga yung pinakamaliit, Sister Jem. Ilan kayo sa pamilya, di ba? Ilan kayo sa pamilya nyo that time? Ikaw, tapos 5 magkakapatid, 7 kayo, parang ang liit lang ng area na yun. Ganun talaga kahirap yung buhay ninyo. Oo. Talagang doon na kami, sama-sama kami sa bed, kami ng ate ko sa double deck. So, sila mama at papa, at saka yung 2 kong kapatid, isang bed lang sila. So, andun na talaga lahat. Kailangan naming magsiksikan at praise God din sa buhay ng mga kamag-anak sa side ni Papa na nagpatira sa amin doon sa bahay na yun. So, ibig sabihin, yung tinitira nyo libre yun? May binabayaran kami, Sister Jeb, pero minimal. Okay. Kumbaga, naging help yung sa father side mo para kayo ay makatira doon. Kasi kung hindi, baka hindi nyo din alam kung saan kayo nakatira dahil sa hirap ng buhay. Oo, Sister Jeb. Kasi nung time na yun na yung nagsama-sama na kami sa family kasi na-lay off na si Mama sa trabaho sa Manila. Natanggal na siya. Sister Jeb. So, bumalik na siya dito? Yes. Okay. Kaya sa sobrang hirap ng buhay namin, naitanim talaga sa puso ko na kinailangan ko magpursigi upang maiangat ang estado ng buhay namin. Kaya, yung alam mo sa sarili mo, Sister Jeb, na hindi mo naman responsibilidad yung bagay na yon, pero ginagawa mo dahil sa pagmamahal mo sa pamilya mo. Hanggang sa nag-high school ako, doon mas lumalim ako sa Panginoon, yung pananampalataya ko sa Panginoon. Lagi akong nag-a-attend ng mga services. Hanggang sa nung nakatapos ako ng kolehiyo by the grace of God, bilang isang scholar. Wow. Kung hindi ako nagkakamali, balikan natin. Ikaw ay naging valedictorian nung high school? O paano ba? Nung elementary, Sister Jen. Kasi nung kapanahunan namin, hindi uso na i-recognize ang second section. Sa second section ako.
Ayun. So, first section lang yung nire-recognize, hindi nire-recognize yung second. Kaya simula nung bata ka pa talagang yung mindsetting mo, mag-aaral ka ng mabuti para maiahon kayo sa hirap ng buhay. Tama yan, Sister Yun Jen. talaga yun na yung parang kineri ko na yung burden na yun Oo. na sa family na ako sana yung gamitin ni Lord. Pangilan ka ba sa magkakapatid? Pangalawa, Sister Jen. Which is ilan kayo? 6. Wow. 5 girls, 1 boy. Grabe, happy family talaga. Very big family. Very big talaga, Sister. Diba? Ganun noon eh. Kahit na salat at hirap sa buhay, malaki ang pamilya. Tama Diba? ka dyan, Sister. Kaya ikaw, yung naitanim sa heart mo, gagawin ko to para sa pamilya ko. Yes. Diba? Kaya nung nag-college ka, scholar ka. Yes, Sister Jeb. At kung hindi ako nagkakamali, nung college mo, DL ka, PL ka. Siyempre, medyo ate-ate kita, kaya mayroon akong update sa buhay mo kahit wala pang social media. Paano, ano naging buhay mo nung college ka? DL ka, PL ka, pressure ba? Hindi naman, pero talagang tanim talaga sa isip ko, sa puso ko na kailangan ko talagang mag-aral ng mabuti. Kasi ito lang yung paraan. Ito lang yung maitutulong ko sa pamilya ko na kailangan ko talagang mag-aral ng mabuti para may angat yung pamumuhay namin. Oh. So, naging blue card. Meron ding mga times na white card. Wow. At talagang ginagawa ko yun para hindi ako matanggal sa scholarship. Kasi meron kaming grade na kailangang habulin. So, dapat 85 ang average. So, sabi ko, hindi dapat mawala yung scholarship. Kasi yun na lang yung paraan para makapag-aral ako, makapagtapos ako. Tapos sa university ka pa nag-aaral, yes, di ba? Yes, Sister Jen. At hindi pa yun. Pagka end na ng school year, meron akong nakukuhang pera. So, yun, ako pa yung nagbibigay kay mama. So, nagbibigay ako out of the scholarship. Wow, grabe. So, ibig sabihin yan, college ka pa lang, estudyante ka pa lang, parang yung unti-unting desire ng puso mo na makatulong sa magulang mo, nagagampanan, nagagawa mo na. Yes, Sister Grabe, Jeb. mahal na mahal mong parents. Oo. At nung college ako, Sister Jeb, maalala ko kapag summer is nakikitira ako sa bahay ng isang malayong kamag-anak sa side nila mama para yung tuition fee ko, Sister Jeb, sila yung magbayad. Kasi walang scholarship ng summer. Okay. So, para mabayaran yung tuition fee ko, so nakikitira ako sa kanila at tumutulong ako, Sister Jeb, sa photography business nila. So, yun na lang talaga kasi, Sister Jeb, yung alam kong way para talagang makatulong sa pamilya, especially in finances. Kasi alam ko namang walang ganun kalaking pera yung mga magulang ko para pag-aralin kaming dalawang magkapatid. Kasi magkasunod kami ni ate. So, yun na lang talaga ang alam kong maitutulong ko yung mag-aral ng mabuti, hindi papahiya yung apelyido ng tatay ko. So, yun na talagang naitanim na talaga sa puso ko na, kailangan kong gawin ito. Kasi kung hindi, paano na yung pangarap ko na maiangat yung estado ng pamumuhay namin, Sister Jen. Pero hindi lang yun, sis. Parang ang alam ko, kahit na during that time, naging breadwinner ka ba? Kumbaga may mga sinuportahan ka din during that time na nakatapos ka, nakaahon ka, ikaw naman. May mga ganong circumstances o sitwasyon ba sa buhay mo? Yung pag-aralin, Sister Jeb, yung mga kapatid ko. Wow. Bago ako nag-out actually, matagal ko ng planong mag-out sa university. Pero, pinatapos ko muna yung pangatlo kung kapatid. Ako, Sister Jeb, dalawa kami ng ate ko. 3 silang college, sabay-sabay. So, hati kami yung pangatlo, hati kami ng ate ko. Yung pang-4 ako, yung pang-5 si ate. So, bago ako nag-out, sabi ko is, kailangan makatapos muna yung 3rd bago ako mag-out sa university. So, talagang si Lord,
Siya lahat yun, Sister Jeb, eh. Kung kalakasan lang namin, kasi ako noon, nagpa-part-time pa ako na mag-tutor nung nasa university ako. Nagpa-part-time ako na mag-tutor, tapos si mama naman is nagpa-part-time na nagluluto. Tapos dinadala ko sa university, nagbebenta ako ng lunch, Sister. Pack-lunch, Sister Jeb. Teacher ka na nun, pero ginagawa mo pa rin yung... Rakitera ko no, Sister Jeb. Kasi yun na nga, dahil alam mo yung responsibility. Hirap ng buhay. Oo, yung responsibilidad na mahirap talaga ang buhay. Alam kong yung responsibility, hindi ko dapat solohin. Alam mo yung responsibility na hindi mo responsibilidad dyan, responsibilidad ng mga magulang mo yan. Pero alam mo naman, Sister Jeb, yung reality na walang kakayahan ng mga magulang mo. Kaya ikaw is nag-volunteer ka na tumulong sa mga magulang mo. So yun talaga ang isa sa mga, hindi ko talaga makakalimutan na lahat na yata siguro ng racket, Sister Jeb. Bebenta pa ako noon ng mga damit. Ng mga... Avon, gano'n? Yes! Talaga? Sister Jeb, Avon, oo. Nag-dealer ako ng Avon, RTWs. Meron akong co-teacher na inaangkatan sa university. Tapos binebenta ko yan. And hindi ko maluwas maisip, Sister Jeb, na kaya ko pala lahat noon sa tulong ng Panginoon. Yung hirap ng buhay na yon is paano ko looking back, kapag binabalikan ko, hindi ko alam kung paano ko lahat nakayanan. Pero alam ko sa puso ko na it's all because of God. Nakayanan ko tong hirap na ito. Nakayanan ko lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay namin. All by God's grace, by God's mercy, and by God's love. Yes. Yung ginawa mong pag-study hard, yung ginawa mong pag-aaral ng mabuti, nagkaroon ng resulta, ikaw ay nakagraduate bilang cum laude. Wow! Congratulations! Thank you. Talagang, glory talaga. it pays talagang very well yung pag-aaral mo ng mabuti. Ikaw ay nakatanggap ng one of the highest award during graduation, which is naging cum laude ka. Kaya, congratulations. Thank you, Sister Jeb. It's all for God's glory talaga. Na sa tulong niya is, hindi ko lahat magagawa ito kung wala si Lord sa buhay talaga namin. Yeah, tama. Pero bagamat nag-excel ka sa pag-aaral mo, meron pa ring kabigatan sa puso mo. Nagawa mo na magbigay ng financial help, tulong sa studies mo, nagawa mo na yung best mo ibigay mo. Pero meron pa bang burden sa puso mo nung mga times na yun, ng mga panahon na yun? Ano ito? Pwede mo bang ma-share sa amin? Oo, Sister Jeb. Yun yung palipat-lipat kami ng bahay, nakailang lipat kami ng tirahan mula nung bata ako. Kahit nung nag-asawa ako, nag-boarding house pa rin kami. Kaya naitanim talaga sa puso ka na magkaroon kami ng sarili naming bahay. Matagal na talaga itong panalangin ng buong pamilya. So since nagsimula ang seed planting, laging kasali talaga yung house and lot sa prayer namin, sa seed planting. Hanggang sa isang araw in 2019, something came up. August ng taon na yon, bigla kaming gustong paalisin sa bahay na tinitirahan namin. Bakit daw? Sa anong rason na gusto kayong paalisin sa bahay ninyo? Wala bang prior notice sa family ninyo at biglang nagkaganon na? May notice naman, Sis Jeb, kaso lang, ang gusto sana namin is bigyan kami ng mas mahabang panahon para makahanap ng lilipatan. Pero hindi Ang sabi is basta this month, lilipat na kayo, ganun. Samantalang on time naman kami laging magbayad ng renta, tapos minsan advance pa. Ang hindi namin alam ay way na pala ito ni Lord para sagutin yung matagal na naming panalangin. Yun yung magkaroon kami ng sarili naming bahay. Tama yun, Sis Mel. Kasi most of the time, I believe na gumagawa ang Panginoon ng mga bagay sa buhay natin na hindi natin gusto. Kaya nga sabi natin kanina, hindi siya in line sa panalangin mo.
'Diba? Na pinapaalis kayo, worst situation yun, worst scenario, pero hindi natin alam na yun na pala yung magiging kasagutan ng mga prayers mo, ng panalangin mo, na gusto ninyong magkaroon ng sariling bahay. 'Di ba? Ang galing ni Lord sa ginawa niya. At yun ang naging way para ni Lord para sagutin at ibigay yung heart's desire niyo. Tama ka dyan, Sister Jeb. Maalala ko noon, meron tayong bisita si Pastor Hiram Pangilinan. Mm-hmm. Nagkaroon siya ng prophecy sa pamilya namin. Ang sabi niya, magkakaroon kami ng bahay. Bibigyan kami ni Lord ng sarili naming bahay. Pero ang kinagulat ko, Sister Jeb, is tinuro niya ako Tinuro niya ako, sabi niya, sa kanya ko nakikita ang bahay. Wow. Kaya talagang naitanim yung words na yun sa puso ko na ako pala talaga ang gagamitin ni Lord para matugunan yung panalangin namin na yun. Oo, pero ang mahirap, hindi mo alam kung kailan. Tama, Sister Jeb. Ang lagi kong tanong sa Lord kapag nananalangin ako is, Lord, kailan ba? Bakit parang ang tagal naman? Di ba? Parang, kailan mo ba, Lord, ibibigay yung kasagutan ng matagal na naming pinapanalangin sa'yo? Pero ang hindi ko alam, lahat pala ng hirap na pinagdadaanan namin, sa dulo noon is yung kasagutan na matagal na naming panalangin. Kaya hindi tayo dapat sumuko. Hindi naging madali ang pinagdaanan namin kasi nga, actually, Sister Jeb, manganganak ako ng November ng taon na yon. Pero, minamadali kaming umalis. Diba? Anong buwan yun nung minamadali kayong umalis? August yun, Sister Jeb. Tapos September, sabi nila, lilipat na kami. Oo. So, November, manganganak ka. November ng taon na yun is manganganak ako. So, kami, kung saan-saan kami naghanap ng bahay sa Tugigaraw. Kahit na malaki na ang tiyan ko noon, as in naghahanap kami. Tuwing may maririnig lang si Mama na, meron daw binibenta doon, Melissa, tara puntahan natin. So ako naman, sasama ako kay Mama. Nakailang tingin kami ng bahay, pero hindi siguro talaga yon para sa amin. Hindi siguro yon ang plano ni Lord na doon kami mag-stay. So ang hindi namin alam, may plano pala si Lord na iba. Oo. Sa subdivision niya pala kami ilalagay kasi maalala ko noon, nag-attend sila Mama ng housewarming nila Sister L. So, nakita ni Papa, magaganda palang mga bahay dito. Sabi niya, may tinuturo pa siya Sister Jeb, na gusto niyang lote, spot kung saan. Pero, yung napunta sa amin na bahay is actually naka-reserve na. Pero a week after kaming tumingin ng mga bakante, nag-back out. Ibig sabihin, halos wala nang bakante o punuan na yung slot na gusto nyong mapuntahan. Tama ba? Yes, Sister Jeb. Yung isang slot na pinapakita sa amin is may extra lot siya. Pero ang ayaw nila Mama kasi malapit sa creek. Okay. Oo, yun. So, kaya it's really hard na mag-decide kung ano ba talaga dito ba talaga kami, Lord. Pero nung may nag-back out at pinakita sa amin yung area. Okay. Ano siya corner lot. Wow. So sabi ni Mama, eto na. Sabi niya. So eto na talaga yung para sa atin, sabi niya. So marami rin akong hesitation, Sister Jeb, kasi ang layo. Malayo. Number 1 is distance. So, outside Tugigaraw. Yes, outside Tugigaraw siya. And sabi ko, wala kaming gagamiting sasakyan. Puro commute lang noon puro commute lang. So, sabi ko ng ganyan is, sobrang thankful talaga kami kay Lord kasi may mga ginamit siyang kapatiran na yung sakyan nila, tricycle, is binigay sa amin. And installment, Sister Jen. Wow! Hindi lang bahay. Mukhang hindi lang bahay ang mapupunta sa inyo. Pati carcycle. Wow!
Grabe yung Carsicle. Gusto ko yun. Carsicle talaga si Kumbaga, meron ng, andun na yung katugunan, pero may bonus pa. Grabe. Andun na talaga yung yung hesitation ko talaga kasi yung mga bata nag-aaral sa Tuguegarao. So, praise God talaga sa mga ginamit ni Lord ng mga tao. Si Lord ang bahalang magbalik sa kanila. Sa mga ginamit niya para talagang dun kami. Sabi ko, nung binigay yung Carsicle talaga, Sister Jeb, eto na talaga. So, ayun, hanggang sa dun na nga, yun na nga talaga ang ibinigay ni Lord sa amin. And I really cannot fathom yung grace and mercy ni Lord sa buhay namin na talagang yung hirap na pinagdaanan namin, hindi madali eh. Yes. Hindi siya madali kasi tagal-tagal namin pinanalangin, tapos wala pa, tapos manganganak ka ng buwan na yon, ng taon na yon, tapos andyan yung stress. So, God is really have given the house in His most perfect time. Yeah. Tsaka hindi lang yun, Sister Mel, nakita ko na bago pa ibinigay sa inyo ni Lord, prepare niya na yung lote na yun para sa inyo. Kumbaga, sabi mo kanina, naka-reserve na yun. Iba yung nag-reserve ng bahay na yun para sa inyo. Di ba? Kasi nag-back out, di ba? At hindi lang isang lote at hindi lang corner lot, kundi 2 unit ng bahay nakuha ninyo. Yes, Sister Jeb. Grabe, ganun ka. Buti ang Panginoon. Everything was planned by God. Yes, tama ka dyan, Sister Jeb. Sobrang thankful ako kay Lord na kaming mag-asawa ang ginamit niya para matupad yung pangarap namin na yon. Na ito yung feeling, Sister Jeb, na payapa kang matutulog sa gabi. Walang kakatok sa pintuan mo na lumayas na kayo, mag-alsabalutan kayo at lumayas na. Di ba yung ang sarap sa feeling na matutulog ka at peace ka, wala kang iisipin na problema na walang magpapalayas sa'yo. Hindi lang yun, Sister Mel. Yung himalapan ng Lord sa inyo, I believe, hindi ka naglabas ng 1 milyon, 2 milyon para magkaroon at makatira sa sarili mong bahay. Tama ka dyan, Sister Mel. Kasi, God provided lahat eh. Yung paglo-loan ni New Ford is very smooth lang. Tapos yung niloan niya pa is hindi lahat yon is naibigay namin sa equity, kundi nagamit din namin para sa pagpapaayos pa ng bahay. Yes, Sister. Kasi, syempre, 2 unit yon, may mga pinatanggal kayo, di ba? Kaya God is really good, di ba? Doon sa mga times na hindi mo ina-expect na worst sitwasyon, na pinapalayas kayo, yun pala yung magiging way ni Lord para kayo ay pumunta at lumakad doon sa kasagutan ng inyong mga panalangin, di ba? Tama ka dyan, Sister Grabe. Jeb. God is really amazing that He works in ways that we do not know, we do not understand. Yes. Yung pinagdaanan mong hirap, proseso pala yun. Tama. Na kailangan mong pagdaanan para at the end of that is andun na yung kasagutan. Kaya hindi tayo dapat sumuko eh. Yes. Yung parang ako rin, Sister Jeb, talagang kinalimutan ko na yung panalangin ko na yun eh. Kinalimutan ko. Kung babalikan natin, mga ilang years mo yun na pinanalangin? Matagal, Sister Jeb. More than 10, 15 years? Kasi estudyante pa lang ako noon. Andun na yung desire ko eh. Andun na talaga yung desire ko na gusto ko naming magkaroon ng sarili naming bahay. Na talagang naitanim na talaga implanted na talaga sa puso ko. Na gamitin ako ni Lord para to bless the whole family. Kasi hanggang ngayon, Sister Jeb, sama-sama pa rin kami eh. Yes. Mga kapatid ko, nakatira pa rin sa akin. Yes. So, sobrang thankful ako. Yung parents ko sa amin din, kasi sila nga ang nag-aalaga sa mga bata. So, andun talaga eh, sa puso ko talaga, nasa puso ko talaga yung desire na yon na magkaroon talaga kami ng sarili naming bahay. It takes years, pero still, God is really gracious. Amen. Na in His most perfect time talaga, Sister Jeb eh.
parang hindi mo aasahan na doon niya time na ibibigay. Kasi dumaan ka sa maraming paghihirap, pero hindi ka tumigil. Kasi si Mama noon, very, talagang, yung faith niya ba, Sister Jeb, na sabi ni Mama is, kapag umalis tayo dito, kailangan, yung lilipatan na natin is bahay na natin. Andun talaga yung faith ni Mama eh. So, ako naman is, sige, go. Go dun sa faith ni Mama. So, kaya sobrang thankful to the Lord. Walang ibang mapapasalamatan, mapaparangalan, kundi ang Panginoon sa buhay namin. Kaya sabi ko nga, Sister Jeb, hindi kami mayaman. Mahirap lang kami. And lahat ng meron kami ngayon, Sister Jeb, is because of the Lord. Hindi lang yun. Pagkatapos ng Carsicle, dumating naman si Monmon Montero, di ba? After 2 years. Grabe. Yun, binigyan kami kasi di ba pandemic, Sister Jeb. Walang pangsundo sa ate ko sa Manila. So, sabi ko, is, kaya na yata natin, sabi ko kay Ford. So, tinignan namin yung finances namin. Kaya sabi ko ng ganyan, after 2 years lang, Sister Jeb tapos andun na. Grabe. Yung sasakyan. Wala kasing pangsundo nga kina ate sa Manila. So, I really thank the Lord for what He has done sa buhay namin na hindi talaga namin makakaya without Him. Amen. Sister Mel, bali, bago tayo magtapos, meron ka bang gustong ibigay na advice sa ating mga viewers, lalo na sa mga nag-aantay ng kanilang mga answered prayer? Pwede mo sa kanilang i-share ano yung maibibigay mo sa kanilang advice para habang sila ay nag-aantay ng answered prayer nila, yun din yung mailagay nila sa puso nila. Mga kapatid na merong hinihintay na kasagutan mula sa Panginoon. Sabi ni Lord sa Ecclesiastes 3:11, He has made all things beautiful in His time. Ang Panginoon may sarili siyang timeline, iba sa timeline natin. May mga panalangin tayo na gusto natin agad-agad, pero ang Lord, pinapatibay niya tayo, pinapadaan niya tayo sa mahabang proseso, upang pagdating ng panahon na timeline na ni Lord, oras na para ibigay sa atin ang malaking blessing, ay kaya nating panindigan, kaya nating i-handle ang lahat ng mga blessings na mula sa Panginoon. Kaya wag lang tayong susuko, pray lang ng pray. Lahat ng mga nasa puso natin ay idulog natin sa Panginoon. Walang ibang makakapagbigay ng kasagutan ng mga panalangin natin, kundi siya lamang, mga kapatid. That is why, let us hold unto God. And we have to tell our plans to the Lord. Because God's plan for us is to prosper us and not to harm us. Plans to give us hope and the future. Thank you. Kaya nga sabi ni Lord in Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, shall make it happen. It may not be how we want it to be done, but God will give us our answered prayers in His ways. God's yes is an answered prayer, and God's no is a redirection to another answered prayer. Thank you, Sister Melissa Coballes-Gatan, for a life-changing testimony for today. More testimonies to come. You're welcome, Sister Jeb. And I hope na maraming mabe-bless sa life testimony ko na ito na ngayon ko lang talaga i-share. Wow. Yung pagiging awardee ko nung college, Sister Jeb ko, konti pa lang ang nakakaalam niya. Wow. Mga ilang tao pa lang. Kaya, sa lahat ng narinig nila, it's all for God's love. Amen. It's all because of God. Hindi mangyayari yun sa buhay ni Sister Melissa kung hindi dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Kaya wag na wag nating kakalimutan. Sa mga nanonood sa atin,
huwag mong kalimutan magtiwala sa Panginoon. Dahil God is the source of everything. So, for our viewers out there, do not forget to like, share, and subscribe down below. Click the bell notification button para sa mas marami pang mga inspiring testimonies, faith stories na inyong matutunghayan sa mga susunod nating episode. God bless everyone and bye-bye! Thank you, Sister Mel!